Amen! Mapagpalang umaga po sa ating lahat! Ang lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? Dito po, lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? How about po dito? Pinagpala po ba ng Diyos? Ang praise and worship team, pinagpala po ba ng Diyos? Mga kapatid, sinasabi natin sa awit 34:1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang paguri sa Kanya
sa Romans 5:8. While we were yet sinners, Jesus Christ died for us. Sa kabila ng ating mga kasalanan, pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Habang tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kung kaya po, ang ating panambahan sa sandaling ito, ituon po natin ang ating pag-awit sa Kanya. Hindi tayo mauubusan para purihin ang Diyos. Amen po ba? Pagkat ang Kanyang biyaya sa ating buhay ay walang hanggan at walang katapusan. Sama-sama tayong sumamba at magpuri sa Kanya. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawaghatian, kadakilaan mo'y di mapapatayo. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon, sapagkat walang hanggan ang kanyang katapatan.
pagbubulati at pagsamba sa iyo. Hallelujah. Oh, hallelujah, Panginoon. Tayo'y mananalo. Lord God, thank you for this moment na nakapagbuburi kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awit na ito. Salamat po sa iyong pagmamahal na walang hanggan, sa iyong biyaya, Panginoon, na laging sapat, at sa lahat ng blessings na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, sa bawat araw. Lord, we ask na patuloy mo po kaming gabayan, punuin ang iyong Holy Spirit at ipakita sa amin kung paano mo namin tunay na ipagpapakita ang aming pagmamahal at pagsamba sa iyo sa lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon. Keep mo po, Panginoon, sa aming mga puso at na maging humble kami, na makapokus kami sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ang aming buhay ng joy, faith, and peace, Lord God. Nawa po lahat ng papuri, salita at gawa namin ay magdulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang aming family, ang aming mga kaibigan, ang lahat ng nakapaligid sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig ang mag-flow sa aming buhay, Panginoon. We lift up all these things in the mighty name of Jesus. Purihin ka, Ama. Salamat po. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. So sa araw na ito, mga kapatid, ay atin ding ilatag ang ating sarili, ang ating mga kasalanan, at humiling tayo sa Panginoon ng kanyang kapatawaran upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. At muli kong basahin sa inyo ang paalaala ng ating paalaala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, ganito, verse 29. Verse 28 to 29, datapwat siya sa atin ng tao, kanyang sarili at sarap kumain ng tinapay at umiinom sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom na hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So tayo muli ay lumapit sa Kanya at hilingin ang Kanyang patnubay, pagpapala at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Walang bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, purihin ka sa araw ito at pinapasalamat ka namin, Panginoon, dahil iningatan mo kami at binabayan sa mga nagdaang araw. At muli kami ay narito upang sumamba sa iyo at magpuri sa iyong banal na pangalan. Panginoon, kami ay muli ay malapit sa inyo na may kapabaang loob upang tulungan na suriin ang aming mga sarili, siya sa atin ng aming mga puso, Panginoon, na kung ano man ang mga hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, na ipakita mo sa amin upang ito ay aming maiwasan at magbago, Panginoon. Panginoon, nalinisin mo kami. Patawarin mo kami sa aming makasalanan upang kami ko ay dapat na tumanggap ng simpulong ito ng iyong katawan at iyong dugo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan na bagamat kami ay nagkasala, ay iniibig kami at iniaalay ang iyong buhay upang kami ay magkaroon din ng buhay, Panginoon. Salamat sa iyong mga sakripisyo na tinanggap mo ang pasakit, tinanggap mo ang kamatayan upang ganun din kami ay mabuhay. At makamit namin, Panginoon, yung buhay na walang hanggan na iyong pinangako
sa iyong mga anak. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa pagtanggap ng mga simbolong ito. At amin ding nire-recommit, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pananampalataya, ang aming isipan, at isa lahat ang aming sarili, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus na kami siya'y pinagkanulo ay lumangkot ng tinapay. At nang siya ay nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin binasa. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkapatay ng Panginoon hanggang sa dumating. Pagpalain nawa ang pagkapasa ng kanyang banal na salita. Amen. Gandang umaga po. Praise God. God is good. And all the time. Praise God. Gising-gising po mga anak ng Diyos. So darapon na po tayo sa ating pagbibigay ngayong umagang po ito. Ang teksto po natin sa pagbibigay, makikita po natin sa Proverbs chapter 11 verse 24. Ito po nakasaad. May mga mapagbigay, tapos lalo pang yumayaman. Meron naman mahigpit sa pera, kaso lalong naghihirap. So sa ancient Israel po kasi, ang pagiging generous is isang key part sa isang community. Kasi ang Israel po during that time is an agricultural society. So pag meron pong drought at mahina ang mga ani, nagtutulong-tulong po sila bilang isang community po para magbigay ng tulong sa kanilang mga kapwa Israelites po. At ang mapagbigay po kasi isang magandang trait para sa isang community para maging matibay po ang pagsasama. Kasi po sa mundo po natin, dito sa panahon natin ngayon, ang tinuturo ng mundo is unahin ng sarili. Laging unahin ng sarili. Pero kung titingnan po natin, bilang isang Kristiyano po, ang pansarili po natin lagi dapat huli. Ang inuuna po natin una si Lord, ang family, tapos ang ministry po. So kung titingnan ko si Lord, ang family, tapos ministry, ang generosity level po, katulad ng kay Lord. Si Lord unang nagbigay sa atin eh. So sa ating pagbibigay po ngayon, huwag tayong masyadong, sabihin natin masyadong mahigpit sa pagbibigay po. Kasi di ba sabi nga po sa Proverbs, may mga mapagbigay tapos lalo pang yumayaman. Meron nang mahigpit sa pera kaso lalong naghihirap. Kasi imagine po, kung pera hawak po natin, nakakumpul po yung kamay po natin, hindi bibitaw yung pera po. Nadyan lang yung pera, nadyan lang. Pero kung bukas po yung ang palad po natin, ang flow ng pera po dire-diretso po. Dumadaan po sa ating kamay. Hindi po tayo maghihirap, bagkus nagiging daluyan po tayo ng pagpapala po. Kasi parang channel yan, parang tubig yan, dire-diretso ang flow. Pag pinigil mo, hindi yan aagos. Kaya yung pagbibigay po, huwag natin siyang gawing parang, ito na naman tayo, magbibigay na naman tayo, paano yung mga bills ko? At tapusan na, paano yung mga bayarin ko? Pero kung naniniwala ka, anak ka ng Diyos, pinagpala ka, si Lord ang magpo-provide lahat ng pangangailangan mo. It takes only a little faith. Faith size of a mustard seed. Ilaman po hiniling ng Lord eh. Maniwala tayo sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya. Yung pagbibigay po natin, hindi naman po natitigil sa church yan eh. Tingin na po si pastor po nasa ibang bansa po nag-minister po doon. Nagte-train ng mga leaders. Ang meron po tayong outreach sa St. Joseph po. Nakapagtutulong po sa mga bata po doon.
Kaya yung blessing po, dire-diretso po. Huwag po natin pigilin yung flow ng blessing po. Tandaan po natin, sa pagbibigay po natin, may isa o dalawang tao pa ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po, nakakatulong po tayo sa pag-minister indirectly po, through our finances po. So let us pray po. Father God, in the name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this opportunity na maging channel of blessing po, Panginoon Diyos. Nawa po sa matamis sa pangalan ni Jesus, sa mga amount na ibibigay po namin, maging daan po ito upang meron mga ilang tao, maraming tao, ang makarinig ng salita, Panginoon Diyos. Nawa po, through this blessing, Lord God, through this our offering, our tithes, marami po ang makakilala sa inyo. Marami po salamat, Lord God, for this opportunity. In Jesus' name we pray. Amen. At ang ating pong topic sa umagang ito ay pinamagawa pong faith that endures to the end. Na ating pong matatagpuan sa aklat po ng Hebreo, chapter 10, verse 35 hanggang 39. Narito po ang sinasabi. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon, muna sa amin, lubos po namin maunawaan ang mga salita mo, Panginoon, na nais mong ibahagi sa amin lahat sa umaga ito. Muli, Lord, hinihingi po namin ang iyong patnubay sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salta, kumusta po lahat? Sa ating pong panimula, mga kapatid, every believer begins the Christian life with excitement at the start. Kayo po ba ay nang maging mananampalataya? Kayo po ba ay na-excite? Sino po ba rito yung after tumanggap ng baptismo, after na-baptize ay nalungkot? Siguro po naman wala, no? Lahat po tayo na-excite. Lahat po tayo ay nagalak. Then tayo po ay nagpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay nabigyan ng chance na maligtas. Pero may mga Kristiyano po na sa pasimula ay ganito, pero kalaunan tila nagbabago, no? Sa pasimula, prayer feels powerful. Yan po yung nararamdaman, ano? Parang pakiramdam natin kapag tayo nanalangin ay napaka-powerful. At totoo naman po yun. Meron po namang ibang worship feels joyful. Kayo po ba pag nag-worship ay masigla? May kagalakan, ano po? And serving feels easy. Parang sa atin yung paglilingkod ay kaya po, kayang-kaya natin. Dahil ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Diyos. But sooner or later, no? Every Christian enters a season where faith is tested. Ayan, dumarating na po. Na yung ating ika nga po ay pananampalataya, ay may panahon parang sinusubok. Dumadating po ang panahon na parang hindi nasasagot yung mga panalangin. Dasal tayo ng dasal, pero parang wala nangyayari, parang hindi tayo dinidinig, ano? Parang hindi sinasagot yung ating mga prayers, ano? Parang ang problema ay paulit-ulit. Parang on and off. Dadating ngayon, mawawala, and then ayan na naman, babalik na naman. Paulit-ulit. Parang ang lakas ng laban ng buhay. Ano po? The believers in Hebrew experienced the same thing. Yung pong mananampalataya sa Hebreo. Naranasan din po nila ang ganyang mga bagay, no? They had already endured persecution, loss of property, and suffering because of their faith in Christ. But over time, some of them became discouraged. Some were tempted to give up and return to their old life. Parang nawala na po sila ng gana.
bumalik sa dating pagkatao ng mga makasalanan. Parang nag-backslide, ano? Na-experience po ito ng mga iglesia sa Hebreo. Kaya sinabi po ng manunulat sa Hebreo, do not throw away your confidence. You need perseverance. Ang mensahe po ay malinaw para sa ating lahat. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi lang nagsisimula. Ito ay nagpapatuloy hanggang wakas. So, ganun daw po ang mensahe na ipapatid sa atin. So, what kind of faith endures to the end and despite trials, delays, and discouragement? Meron po tatlong mahalagang bagay na nais po nating tungayan at talakayin sa umagang ito. Una po, enduring faith holds on to confidence in God. Sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 35, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Ang salitang confidence po dito ay nangangahulugang matibay na pagtitiwala sa Diyos. Tanong po, kayo po ba ay nagtataglay ng matibay na pagtitiwala sa Diyos? Amen. Dapat po, no? Hindi yung kapag naka-experience ng konting problema sa buhay, sinisip ang Panginoon. Nung ako hindi pang Kristiyano, hindi ko nararanasan to. Bakit kayong Kristiyano na ako? Saka ko naranasan to. Nanisip pa. At parang nawawala ng gana. Mabuti pa nung dating pagkatao kong makasalanan. Parang binebless ako. Bakit ngayong Kristiyano na ako? May mga ganitong pagkakataon sa buhay ko. So nawawala ng confidence sa sarili. At the same time, nawawalan po ng matibay na pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, ang problema po, minsan, ay hindi ang problema, laki ng problema, ang problema. Ano kaya? Kundi ang pagkawala ng confidence. Yun po ang naisiparating sa atin ng Panginoon. Hindi tayo dapat nawawala ng confidence kapag tayo po ay inaatake ng mga problema. Kapag napagod tayo, minsan naisip natin, siguro hindi na ito mangyayari. Siguro hindi na ako dinidinig ng Diyos. Siguro wala na talagang pag-asa. May mga tao pong ganyan. And I hope dito sa atin, wala pong ganyan. Pero ang paalala po ng Scripture, huwag mong itapon ang iyong confidence sa Diyos. Meaning, huwag nating alisin sa ating pagkatao yung confidence. Dapat laging nandyan. Bigyan natin example, tingnan po natin yung buhay ni King David. Bago po naging hari si King David, di po ba hinahabol-habol siya ni Saul ng maraming taon? Kahit saan siya pumunta, ay hinahabol siya. Kasi bakit? Insecure kasi ng mga panahon niya si King Saul. Gusto siyang patayin. So, habang siya hinahabol, parang wala pong nangyayari doon sa pangako ng Diyos kay King David na balang araw, ikaw ang papalit kay King Saul, ikaw ang magiging hari. Parang wala nangyayari kasi hinahabol-habol siya Kahit saan siya pumunta, gusto siyang patayin, Pero hindi po binitawan ni King David ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At sa tamang panahon po, naging hari po siya ng Israel. So, there's an application po sa buhay natin. Kapag tayo po ay nahihirapan, huwag po nating itapon ang ating pananampalataya. Huwag po nating kalimutan ang mga ginawa na ng Diyos sa buhay po natin. At huwag mong sukatin ang Diyos base sa iyong sitwasyon. Yun ang naisip parating sa atin ng Panginoon. Your confidence in God will never be wasted. Yung pong ating pagtitis na yan ay hindi po mababaliwala. Ano po? Ano po ba sa wikang Tagalog? Saan nasabi po ng Biblia? Sa verse 35. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Sapagkat taglay ninyo, nito ang kadakilang gantimpala. Meron pong gantimpala na naghihintay sa atin kung tayo po ay hindi mawawala ng pananalig sa ating Panginoon. Nais niyo po bang makamtan yung gantimpala yon?
So dapat, huwag po nating alisin ang ating matibay na pagtitiwala sa ating Panginoon. So pangalawa, enduring faith perseveres through the process. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ang salita po persevere ay nangangahulugang magpatuloy kahit mahirap. Maraming tao po ang may pananampalataya sa simula, no? Pero ang challenge po ay magpatuloy kapag mahirap na. Kahit nakakaranas po tayo ng kahirapan sa ating pamumuhay Kristiyano, kinakailangan pa rin po nating magpatuloy. Faith is not proven in comfort. Faith is proven in endurance. Naalala niyo po ba si Noah? Sino po ang nakakakilala sa inyo kay Noah? O konti. Sino po ba si Noah? Siya po ba yung umakyat sa bundok na Sinai? Ha? Hindi, alam. Si Noah po ay inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. Ayan. Pero ayon po sa mga scholars, alam niyo po ba, yung paggagawa po ni Noah ng arko, tumagal po ito ng dekada. Tumagal ito ng decades bago dumating ang baha. You can just imagine, si Noah, gumagawa ng arko, hindi sa tabi ng dagat, hindi sa kapatagan, sa itaas po ng bundok. Sipin niyo po yun. Di po ba ngayon, pag gumagawa ka ng barko, sa tabi ng dagat, pag nangyari at na-test na, di po ba nilalagay sa dalampasigan, kasi sa dagat gagamitin yun. Pero si Noah po, kakaiba, nagawa po siya ng arko, ng napakatagal na panahon, sa ituktok po yun ng bundok. Wala namang ulan ng mga panahon yun. Walang nakikita ng senyales na magtatagulan. At maraming nangungutya sa kanya. Ikaw ba naman sa isang sambayanan? Makikita ka ng mga kababayan mo gumagawa ka ng barko sa ibabaw ng bundok. Di, tatawanan talaga siya. Nililibak po siya, kinukutya. Pero si Noah po at ang kanyang family, hindi po nawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. Nagpatuloy po siya, At nang dumating ang baha, siya at ang kanyang pamilya lamang ang naligtas. Bakit? Dahil nagtiwala po siya sa salita ng Panginoon. Anong application nito na nasihatid sa atin sa ating buhay? Kung nasa season ka po ng paghihintay, patuloy ka pong manalangin. Patuloy kang sumunod at patuloy ko ang magtiwala sa Diyos. Baka meron sa atin hanggang ngayon, hindi pa nakakahanap ng trabaho, although nakatapos na pero still tambay pa rin, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy po kayong manalangin at matuto po kayong maghintay. Baka kaya ganon, meron pang magandang panahong nilalaan si Lord sa iyo, kaya hanggang ngayon, hindi ka pa nakakatagpo ng hanap buhay. O sa mga nagdinegosyo, baka meron dyan na hanggang ngayon, medyo hindi pa rin kumikita ng malaki o sapat sa pangangailangan. Baka hanggang ngayon, nangangapa pa rin ito bang business ko ito, itutuloy ko ba? O ihinto ko na lang. Isipin niyo po, pag inihinto niyo po yan, di lalo po wala. Kung kayo po ay nagtsatsaga at patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Diyos, in His time, ipagkakaloob po sa inyo ang blessing ng pagiging prosperous. Ano po? Ano man ang inyong nararanasan na pagsubok, matuto pong magtiwala, matutong manalangin at matutong sumunod sa kalooban ng Panginoon. God's promises are often fulfilled after season of perseverance. Maikli lang po itong mensaheng ito, Dadako po na tayo sa pangatlo.
tatlo. At panghuli. So, sabi po dito, enduring faith chooses trust over fear. Sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 38 hanggang 39, but my righteous one will live by faith, but we do not belong to those who swing back. Ang swing back po na sinasabi dito ay nangangahulugang umatras dahil sa takot o pagod. Sa wikang Tagalog po, ano po ba sabi ng Biblia rito? Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tumalikod, hindi ko kalulugdan. Pag tayo raw po pala ay tumalikod, lalo tayong hindi kalulugdan ng Panginoon. Lalo tayong hindi i-bless. Ngunit, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Dapat po ang Church of Christ dito kabilang sa mga patuloy na nananalig ng sa gayoy patuloy po tayong maligtas. Amen po ba? So, never give up, ano? Huwag tayong hihinto. Maraming tao ang umaatras sa faith dahil sa disappointment, na bigo, na wala ng pag-asa, stop na. Suffering, nakakaranas ng kahirapan, unanswered prayer, ayun. So, hindi lang sinasagot pa ni Lord yung panalangin o yung request mo sa Panginoon na wala na agad ng pag-asa. Ba? Parating ano yan no? Sa mga kabinataan natin dito, parating panliligaw yan sa mga kadalagahan. Hindi ka lang na pansin, hindi ka lang na-entertain, eh nawalan ka na ng pag-asa, gumibab ka na, eh yung pala, sinusubukan ka lang. Type ka rin naman pala. Kaya lang, tinetest ka lang ng iyong napupusuan. Eh nag-give up ka kagad, eh di sorry, sayang. O ganun din po ito. Hindi lang na sagot agad ni Lord yung panalangin, aba eh wala na, tumigil na. O na-open lang ng konti, na-discourage na, stop na. Pero sinasabi po ng writer ng Hebrews, hindi tayo kabilang sa mga umaatras. Yun po ang encouragement sa atin. Dapat hindi tayo kabilang sa mga umaatras. We belong to those who keep believing, no? Balikan po natin as example, itong sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sino po ba yung tatlong yun? Kilala niyo po ba yun, mga kapatid? Sino po sila? May narinig ako, spy daw. Hindi po, ano? Yung pong tatlo, yung po yung kababayan at kasakasama ni Daniel. So sila po ay nasa Babylonia. No? Sabi po sa chapter 3 ng Daniel, sinabi nila sa hari, sinabi ng tatlo, even if God does not rescue us, we will not bow. Kasi nung panahon po niya sa Babylonia, itong si Haring Nabucodonosor, ano? Anong pangalan? Nagpagawa po ng yung malaking rebulto. At kapag po pinatunog niya yung trumpeta, ay lahat po na nasa Babylonia ay yuyukod doon sa rebulto. Maliban po dito sa tatlong kaibigan ni Daniel. Dahil sila po ay lingkod ng Diyos, ng tunay na Diyos, hindi po sila sumunod. Kaya nga sila doon pinarusahan. Ano? Dahil hindi po sila yumukod. Pero pinatnubayan sila ng Diyos, ano? At hindi sila pinabayaan. That is enduring faith. Ano? Kahit pabanta sa buhay mo, ang hindi mo pagsunod, maaari mo ikamatay, pero dahil ikaw ay may matibay na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon, nagpapatuloy ka sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano, hindi po sila sumunod sa utos ng hari, at hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Kapag dumating po ang pagsubok sa ating buhay, piliin po ang faith kaysa fear. No? Mas papanaigin natin yung pananampalataya at pananalig sa Diyos kaysa sa takot. Piliin ang obedience kaysa comfort. At piliin ang trust, yung tiwala, kaysa pagdududa o doubt. Ano?
Because faith grows strongest in difficult season. Yun po ang naisipating sa atin ng Panginoon. So bilang pagwawakas po, faith that endures to the end. Kinakailangan po ang tatlong bagay na ito. Hold on to confidence in God. Pangalawa, perseveres through the process. At pangatlo, chooses trust over fear. Ang tunay na tanong sa Christian life ay hindi lang, do you have faith? Ang tunay na tanong po ay, will your faith last until the end? Ang iyo bang pananampalataya ay tatagal at papatuloy hanggang wakas? Yung po ang katanungan iniiwan sa atin ng Panginoon sa umaga ito, no? Because many people starts the race, but only those who endure finish the race. Sa mababo na example po niyan, o illustration, yun pong pag ikaw ay sumali sa marathon. Iba po kasi yung fun run sa marathon. Ang marathon po, hindi pabilisan, no? Patagalan po ng endurance yan. Nag-start po yun sa 21 km up to 42 and so on. Patibayan po ng katawan at ng endurance. Kapag ikaw ay mahina at nag-give up, hindi ka makakarating sa finish line. Yun din po ang ating pananampalataya. Tila tayo tumatakbo sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang Kristiyano. Kapag ang ating endurance ay mahina, baka pagdating ng end, sa harapan ng Panginoon, hindi tayo makarating sa finish line. Sayang naman. So ano po ang challenge o hamon sa atin sa umagang ito? Kung ngayon ay napapagod ka na sa ministry, sa paghihintay, sa problema, sa laban ng buhay, then hear this word from the Lord. Pakinggan natin yung kanyang salita. At ano po yun? Do not throw away your confidence. Your faith is not wasted. Your endurance is not unnoticed. Your reward is coming. Keep believing, keep trusting, keep walking with God. Because faith that endures to the end will receive the promise. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen po that. Hindi tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa mga salita na yung ibinahagi sa amin sa umagang ito. Tunay nga Ama na sa aming pamumuhay at pagtahak sa Kristiyanong pamumuhay, Panginoon, hindi po kami dapat huminto kung kami po ay nakaka-experience ng mga pagsubok, mga trial sa aming buhay. Kung kami nakakaramdam ng mga takot, pag-aalala at pagkabalisa, dapat po namin itong i-overcome at ang dapat namin mas pagkatiwalaan, Panginoon, ay ang iyong mga salita, Panginoon, na dapat kami ay magpatuloy ng may katatagan at pagtitiis kahit kami nahihirapan sapagkat sa bandang huli, kakamti namin Panginoon ang gantimpala na laan mong ipagkaloob sa mga anak mo patuloy na isinasapamuhay ang iyong mga salita. Patuloy na nagtsatsaga na mamuhay bilang mananampalataya. Uli Ama, maraming salamat po at ang lahat ng papulit pa sa salamat na ito ay aming sama-samang ibinabalik sa iyo sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang samahin ka. Magpakailanman itataas kita. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluluran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Oo, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluluran ang siyang nais ko. Maging kalalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Muli po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po minsan pa, Panginoon, sa iyo pong patnubay, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na ginawa namin, Panginoon, sa umagang ito. Sa simula, Panginoon, sa lahat po ng mga papurit, pasasalamat na aming idinulog sa iyo, Panginoon. Salamat din, Lord, sa mga salita mo na iyong ibinahagi sa amin na naging isang sustansyang pagkain pang espiritual sa lahat, Panginoon. Salamat din naman sa mga anak mo na nakapagpatapos sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga student na ito, Panginoon, na iyo pong, Panginoon, patuloy na pinagpapala. Nawa dalangin namin naman na sa lahat po ng kanilang mga natutunan, huwag kanilang kalimutang pasalamatan naman. Pasalamatan din nila, Panginoon, ang mga magulang na siya po nagtaguin sa kanila, Panginoon. Kaya naabot po nila ang pagtatapos nito. Salamat din naman sa aming kapatid na nagpatuturo sa unahan, Panginoon, kung paano siya ay iyong binless, Panginoon. Sa lahat ng kaalaman, sa kakayahan na ibinigay mo sa kanya. Na siya rin naman niyang ginagamit, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon, sa iyong church, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po at nawa sa pagtatapos po ng gawain ito. Sa mga activities pa po na gagawin ng iyong mga anak, Panginoon. Kalakad din po ng panalangin ito, aming pagpapasalamat.
na pagkatapos po ng gawa ito, Panginoon, may mga kaunting pagpapala, Panginoon, ikaw na iyong bibigay sa amin bilang pampalakas sa aming pisikal na pangatawan, sa mga blessings, Panginoon, na pagkain, na pagsasalusaluhan na lang. Amin ting pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na mga bagay nito na nawa. Ito po'y magdulot ng mayong palakas at kasiglahan sa aming mga pisikal na pangatawan upang patuloy namin gamitin naman sa aming paglilingkod sa iyo at sa iyong iglesia, Panginoon. Ama, sa aming pong pasamantalang pag-iwahiwalay mamaya at pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan sa mga lugar na aming pupuntahan, ay hinihingi po namin ang iyong pag-iingat, pangangalaga sa bawat isa, na kami, Panginoon, yung gabayan ilayo sa lahat ng uri ng panganib at kapamakan, at safe po kami makauwi sa aming mga tahanan o safe namin mapuntahan, Panginoon, ang mga lugar pa namin plano puntahan after po nito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng patuloy niyo at pagmamahal, pangangalaga sa iyong church, Panginoon. Amin ding pinapanalangin, Panginoon, ang katiwasayan ng kalalagayan po ni Pastor Rodel sa Davao po ng Dubai, kasama ang mga kapatid namin po doon na nagmi-mission, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang patnubayan. I-bless po sila, Panginoon, ng kaligtasan. At ilayo mo sa anumang kaguluhan sa kanilang lugar na pinalulugaran sa mga sandaling ito. Pagkatapos ng mission ito, Panginoon, muli mo siyang dalhin dito, Panginoon, si Pastor Rodel. Ihatid mo sa bansang Pilipinas, mga sa Panginoon, muli po namin makasama na maglilingkod sa inyo. Di Ama, aming sama-sama binabalik sa inyo ang aming walang kapapulit pasasalamat sa madami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magabi po natin ang pagkapala. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumanyong lahat ang Panginoon. Amen.